Posible nga ba na itong si 6'8" kay Mark Carino ay matrade na dito sa Barangay Ginebra? Sa ngayon kasi, mukhang itong Terra Firma Jeep ay tinitignan daw nila kung paano pa makatutulong dito sa SMC. Dahil alam naman natin ganyan ang sitwasyon talaga dito sa tatlong SMC teams at dito sa Northport at Terra Firma. Sa ngayon kasi, tinitignan daw ng Barangay Ginebra kung paano nila masosolidify yung kanilang front court, lalo na at hindi pa sigurado kung ano ang magiging future ng team nila. Sinabi na ni Coach Tim Cone na pinag-aaralan nila kung paano hindi lang mapalakas ang Ginebra ngayong conference, kung hindi, pati na yung future ng Ginebra. Alam naman natin na itong si LA Tenorio at si Japet Aguilar pareho na yung paretiro. So syempre itong Ginebra gumawa na ng paraan tungkol doon sa sitwasyon ni LA. Kaya nga nila kinuha itong si RJ Abarientos, pati na itong si Stephen Holt. Pareho yung mga point guards. So pag eventually dumating yung araw na nag-retire na si LA, meron na sila nakahandang nakapalit. Sa panig ni Japet Aguilar, ito ang mas problemado kasi wala na rin si Christian Standhardinger. Yung pumalit kay Christian si Isaac Go. Pero dito kay Japet, sino kayang pwede nilang ilagay? Sa tingin ko ang pwedeng ang kunin ng Ginebra ay itong si Kay Mark Carino. Ang height nito ay 6'8" at kung pinapanood ninyo ang laro ng Terra Firma, ito ay napakahusay pagdating sa mga blocks, pagdating sa pagpoprotekta ng basket. Kaya sa tingin ko babagay ito sa Barangay Ginebra na maging kapalitan nitong si Japet Aguilar. Kapag nandyan na si Carino at si Isaac Go, magkakaroon talaga ng twin towers ang Barangay Ginebra sa center at pwede na mag-focus dito sa power forward itong si Ben Adamos kasama itong si Jamie Malonzo kapag naka-recover na ito. Kaya mas gaganda lineup ng Ginebra. Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay mukhang settled na dito sa kanilang import. Pero yung pagdating dito sa kanilang lineup, pinag-aaralan pa raw ng management kung sino yung maiaalis. Lalo na at pumirma nga ng panibagong kontrata yung kanilang draft pick na si Evan Nava. Kahit naman hindi kayo sabihin na nating analyst ng basketball, alam niyo na sobra sa point guards ng San Miguel. At ito ay nagbibigay ng clue ayon sa mga insiders na i-unload o ite-trade ng Beerman yung iba dyan. Ang malamang daw na mawala itong si Simon Enciso at itong si Jeron Teng at ang ipapalit ay itong si William Navarro o di kaya naman si Arvin Tolentino. Ang dahilan kung ba't hindi natuloy itong trade na to ay mukhang gusto para bigyan ng management ng chance itong kasalukuyang lineup ng San Miguel. Titignan nila kung anong mangyayari ngayong Governor's Cup. Marami ang nagsasabi na hindi talaga dapat ito ang lineup na gamitin ng San Miguel dahil masyado nang maliit, sobra sa guards, kulang sa big men. Pero mukhang pinilit ni Coach George Gallant na ito talaga ang gamitin. So tignan natin kung anong magiging sitwasyon. Kung sakali na hindi mag-champion ng San Miguel Beer, matutuloy na yung pag-trade dito kay Simon Enciso at dito kay Jeron Teng para kay William Navarro. Pero ngayon kung hindi raw si William Navarro kukunin, baka si Arvin Tolentino. Depende yan sa magiging usapan nila. Posible rin na baka itong si Evan Nava o si Keith Jimenez matrade din. Depende kung sino mas gagamitin ng SMB. Pero dahil nandyan na ito si Chris Rosales, malamang yan, dalawang yan, mabangko rin. So ibig sabihin, sobra talaga sa guards ng San Miguel. Kaya ang tinitignan ngayon ng management, baka magkaroon ng adjustment. Pero more likely pagkatapos na nitong Governor's Cup. So tignan natin kung anong magiging sitwasyon dito. Pero ang maliwanag, ang management ng San Miguel Beer ay nag-o-observe pa rin dito sa magiging performance ni George Gallant. At kung sakasakali na hindi mag-champion ng San Miguel, wag na tayong magulat. Kung hindi, baka pati lang mga players ang palitan. Kung hindi, pati na ang coach mismo ay magkaroon ng pagbabago. Sinisi ng Magnolia o ng TNT coach na si Chot Reyes, itong si Mikey Williams, dito sa mga naging struggles ng kanilang line-up last season. Hindi naging maganda performance ng TNT dito sa pagbabalik ni Chot Reyes at ayon dito sa kanya, ang naging dahilan dyan ay yung biglang pag-alis nitong si Mikey Williams. Alam natin, sabi ni Coach Chot, na nakafocus yung majority ng kanilang opensa dito talaga kay Mikey. So nung bigla itong umalis, nagkaroon talaga ng problema. At yan nga ang dahilan kung ba't napilitan silang kunin itong si Reynan Batak mula dito sa Blackwater Bossing. So ngayon sinabi ni Coach Chot Reyes na kahit paano nakapag-adjust na sila dito sa pagkawala nitong si Mikey Williams at yan ang dahilan ngayon kung bakit ang gagawin nila ay magpo-focus na dito sa kanilang bagong opensa. Hindi naman inaasahan ni Coach Chot na talagang mapupunuan ni Reynan Batak mag-isa yung pagkawala ni Mikey. Pero sa tulong ng ibang TNT players ay magagawa nila to ng paraan.
Sa ngayon, ang isa pang iniinda siyempre ng TNT yung pagkawala ni Brandon Rosser. Pero kung makababalik na itong si Poy Eram, ay at least kahit papaano mapupunuan yung pagkawala niya sa sentro. Plus itong si Kelly Williams, sinabi ng TNT na na-under contract pa nila. So posible na maglaro pa yan sometime dito sa Governor's Cup. So yan ang aabangan natin ngayon. Itong si Ryan Reyes, unrestricted free agent na, pero marami namang mga ibang guards ang TNT na kinuha. Kaya sa tingin ko magkakaroon sila magandang chance ngayong conference. Siyempre dahil si Ronde Hollis Jefferson yung kanilang import, hindi magiging problema ang chemistry dyan. Katulad dito kay sa San Miguel coach George Gallant, may pressure din dito kay Chot Reyes na mag-perform. Dahil siyempre, ang Meralco nag-champion na at no less than San Miguel ang tinalo at ito namang TNT, alam natin, nag-champion yan under Jojo Lastimosa. So siyempre ang mga fans ngayon ang titignan kung kaya yang i-duplicate itong si Chot Reyes dahil pinalitan nga niya itong si Jolas para maging bagong TNT coach. Sinabi ni Magnolia coach Chito Victorero na yung mga pagbabagong ginawa dito sa lineup ng Magnolia ay para sa future ng team. At ang ibig nitong sabihin, katulad ng pag-trade nila kay Gio Halalon at Apu Tratter at yung pagkuha nila dito kay Xavier Lucero, ito ay ginagawa nila in preparation para sa magiging future ng Magnolia. So tignan natin kung ano magiging resulta nito. Dahil alam ng mga fans, actually maraming mga fans ng Magnolia ang nanghihinayang sa pag-trade kay Gio Halalon. Dahil pagdating sa opensa at depensa, ito raw ay maaasahan talaga. Pero sabi nga nila, kinakailangan siyempre kung gusto mong makuha ang isang Xavier Lucero, kinakailangan mag-give up mo rin ng mga players na for quality na magagamit ng Northport. Kaya ayan nga ang ginawa. At nakuha ng Northport itong si Gio Halalon at Abu Tratter. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templado sa ayon dito kay Coach Victorero ay gagawin ng lahat para manalo na ng kampyonato at maalis na yung pagtawag sa kanila na intro boys ng mga fans dahil ang tagal na nila na hindi nag-champion. So abangan natin ngayon kung ano magiging resulta nito. Pero ang maliwanag, napakalaki din ng pressure para dito sa Magnolia na mag-champion na. Alam din natin na high quality import yung nakuha nila, si Glenn Robinson III, kaya marami nagsasabi na isa sila sa mga title favorites ngayon. Pero sa totoo lang, actually, kadalasan naman, Magnolia malakas sa umpisa talaga pagdating ng mga conference, pero kinakapo sa huli. So tignan natin kung ano magiging resulta ngayon, kung may pagbabago ba o wala. As it is, kinakailangan siguraduhin ng Magnolia na makapagde-deliver na sila ng championship. Dahil hindi na sapat yung makaabot lamang sila sa semifinal sa ngayon. Kinakailangan na talaga na sila ay mag-champion para masiguro na yung paniniwala ng mga fans sa kanilang lineup ay hindi naman masasayang. So tignan natin kung paano magde-deliver at paano mag-gel ito si Xavier Lucero dito sa mga bago niyang teammates sa Magnolia Hotshots. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dokusin, Renzo Martinez, John Mike Winky, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Alfonso, Dindin at Terdy Balaba, kay Terdy, Adin, Junjun, Andrea, Alexis at Mitch Bagares, Lolito Kakayon, Jervin Cruz, Anthony Alon family, Romeo Conchada, Juan Solegue, pinabati din natin si Jonel Alagon, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., pati na rin si Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.